17, verse 1 hanggang 17, pakinggan nyo lang po ako. Ako'y hindi verse 1. Nang magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, magpahanggang ngayoy English na lang. Then Job answered and said, even today is my complaint bitter, my stroke is heavier than my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would order my cause before him and fill my mouth with arguments. I would know the words which he would answer me and understand what he would say unto me. Will he plead against me with his great power? No, but he would put strength in me. There the righteous might dispute with him. So should I be delivered forever from a judge? Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps. His way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he doeth. For he performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Therefore am I troubled at his presence. When I consider, I am afraid of him. For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me. Because I was not cut off before the darkness, neither hath he covered the darkness from my face. Let's pray po muna. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, yung pagsama mo sa amin ngayong gabi. Gamitin niyo po ako, ilagay niyo po ako sa inyong likuran. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaunawaan, katalinuhan sa pag-aaral ng mga salita. Nawa po ay yung mga katotohanan po na aming marinig ay huwag magpamatigas ng aming puso, kundi ito po'y dalhin kami para lalo pa kaming mag-desire na mag-grow sa iyo, Panginoon. Sorry po sa aming mga kasalanan, umasa po kami na may pagtitiwala sa iyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po kayo mo po. Ayun, actually tayo po ay parang book survey po ang ating gaganapan eh. Kasi po yung I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food, ang hugot po niyan ay nasa previous chapter. Imagine niyo po, nasa chapter 23 yung text, pero yung hugot po niyan ay nasa 22 hanggang 1. Kaya nga po halos babasahin natin itong Book of Job para pag-aaral natin itong aklat ng Job. 40, madaming chapter. There is always a reason bakit ang isang tao ay naninindigan na panghawakan ng isang bagay. Nung sinabi ni Job, I have esteemed his word more than my necessary food, esteemed the word of his mouth more than my necessary food, ayun po ay isang paninindigan ni Job. Sa madaling sabi, may nakita siyang something na kakaiba sa salita ng Panginoon. Alam naman ho natin, pag tayo may isang bagay na nag-pick ng ating interest, ating pupuntahan. Tapos, ang galing nito. Wala ito dito eh. May nakita akong kakaiba dito, kaya akin na itong ipapahalagahan na hindi ko nakita sa iba. Ngayon, dito si Job, may nakita siyang kakaiba na hindi niya nakita sa mga physical needs natin o essential needs natin na nakita niya lamang sa salita ng Panginoon. Kaya nga ating hihimay niyan eh. Bakit nasabi ni Job na he esteemed the word of his mouth more than his necessary food? Alam naman natin na mahalaga yung mga food eh. Yung mga physical needs natin, napakahalaga na yan. Baka nga, ang isang araw pagka hindi tayo nakakain, tayo mag-aalboroto na. Ngayon, dito si Job, ang tindi ng kanyang kapitit, puntahan po natin sa chapter 1, sa buong kwento ng Book of Job, makikita natin yung takbo ng kanyang buhay. Nandito yung peace, miseries, condemnation, confusion, resolve, and satisfaction. Yun po yung ikot ng buhay ni Job. Faltol kong binasa, ito nga yung iniikutan ng buhay ni Job. Kapayapaan, problema, paghatol, kaguluhan ng pag-iisip, resolve, tsaka yung pagkakaroon niya ng satisfaction na hinahanap niya sa kanyang katanungan.
Para tayo magkaroon ng tamang pagtingin sa flow po ng story ng Book of Job, kilalanin muna natin yung mga prominent character sa Book of Job po. Unahin po natin si Job. Si Job po ay an upright man before God. Sinabi po ng Bible, si Job ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Tapos hindi ko alam ang tamang pronunciation dito, Eliphaz, a religious dogmatist. Siya po ay, putol po yan, si Eliphaz po, religious dogmatist po siya na nakarest upon in a mysterious or sa kanyang experience na kakaiba siyang dogmatic. Yung kanyang pagiging extreme ay kakaiba. Sa kanyang experience nakabase. At si Bildad, hinabol ko po, wait lang ba. Si Bildad naman po ay extreme din po yan. A religious dogmatist of superficial kind. Yung kanyang pagiging dogmatic o extreme ay naka-rest naman sa tradition. Magkakaiba po sila ng pagkaka-extreme eh. Si Eliphaz, ayan. Tapos si Bildad, nakabase sa tradition. At itong si Zophar naman, siya yung extreme na feeling goods ito eh. A religious dogmatist who assume to know all about God. What God will do in any given case, why He will do it, and all His thoughts about it. He is the most irreverent and least open to reason. Sa madaling sabi, itong si Zoe parang pinakamalala sa lahat. Hindi ko na sinama dyan si Elihu dahil pahuli pa naman siya sumingit. Ayan po yung ating mga karakter na ating titingnan. Kaya ganito po ang story ng Book of Job. In chapter 1, pinakilala si Job na kilala, matuwid, at mayaman. Tandaan niyo po, si Job ay kilala, matuwid, at mayaman. Makikita rin natin sa chapter 1 yung testing ng Panginoon kay Job. Sa verse 8, si Job ay ninakawan ng mga Arabians, Sabaeans. Ninakawan din ng mga Chaldeans, nawala ng pag-aari at namatayan. Sa chapter 1, pinakilala, nandun yung testing o yung permissive will of God kay Job na para siya ay experience ng sufferings na hindi niya inaasahan. At ito pa matindi. Pagdating sa chapter 2, makikita rin natin dito yung babaeng walang bait. Si Job kasi, alam niyo bang may asawa si Job? Si Job ay may asawang walang bait, babaeng walang bait. Sino gang matinong babae ang magsasabing, mananatili ka pa ba sa iyong pananampalataya? Sumpain mo na ang Diyos and then die. Curse God and die. Ayun ang sabi ng asawa ni Job eh. Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Kaya walang bait aring asawa ni Job. After that scenario, dito na, in the latter part of chapter 2, pumasok na sa eksena itong three friends of Job. Si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Ngayon, binisita nila si Job. Ang intention nila ay to mourn and to comfort. Tandaan niyo po ha, sa visitation, laging may intention. Bibisita ka para ikaw ay to show sympathy and empathy and to comfort those who are in suffering. Pero, iba ang nangyari eh. Nung nakita nila si Job, nag-grief sila kasi they didn't even recognize Job because tandaan niyo ba yung skin to skin na ginawa ni Satan? Hindi lang yun iilan. Ang sabi ng Bible, hindi ma-recognize na ayun ay si Job. Kaya nga itong tatlong kaibigan na ito yung nag-grief, sila ay na-marvel. Hindi nila makilala na ayun ay si Job. Sa madaling sabi, sobrang lala ng naranasan ni Job na sakit. Kaya nga sila hindi agad sila nakapagsalita nung nakita nila ang tunay na kalagayan ni Job. Pagdating sa chapter 3, syempre, si Job ay nag-expect na they will comfort me. They will mourn for me. They will show sympathy. Pero hindi ganun eh. Kaya nga sa chapter 3, makikita natin yung trust ni Job sa kanyang mga kaibigan. Ang sinabi ni Job ang kanyang mga miseries and despairs. Lahat ng naranasan ni Job, bakit ganito? Tingnan nyo ako, tingnan nyo yung nararanasan ko, sinabi ni Job. Pero pagdating sa chapter 4, ito yung kamalian ng pag-iisip ng mga marurunong. Ari ang problema pag ang tao ay marunong.
Si Eliphaz, nirebuke agad si Job with accusation. Bumisita sa isang tao, hindi mo na inalam ang tunay na kalagayan, tapos noong nag-open itong si Job, bumanat si Eliphaz at nirebuke agad with accusation. Anong accusation ang kanya sinasabi? Si Eliphaz kasi ay napaka-hard at cruel kay Job. Kaya ang sakit ng kanya sinabi. He accused Job that this is the result of your sin. We can see that in verse 8. Chapter 4, verse 8. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Inaakusahan ni Eliphaz na si Job ay ayan yung resulta ng iyong kasalanan. Kasi itong tatlong ito ay they think they are better than Job. Napaka-feeling somebody nila. Kaya nga sila ay may tinatayo ang bagay. Extreme yan, tatlong yan. Extreme si Bildad, si Eliphaz, si Zophar. Iba-iba ang pagka-extreme nila. Kaya nga, ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay better kesa dito. Ngayon, nung inakusahan ito ni Eliphaz si Job, dahil yan ang iyong kasalanan, kaya ka nagkaka, ganyan in chapter 4 hanggang chapter 5 po yan. Pagdating sa chapter 6, syempre, si Job naman ay tao. Nag-reply dyan si Job. Si Job he is appealing na maawa kayo sa akin. Kasi kita niyo naman ang kalagayan ko, maawa kayo sa akin. Pero ay hindi niya inaasahan na yung pagdating nila ay magiging grief din pala kay Job. Job is appealing for pity, asking to have sympathy. Pagdating sa chapter 8, bumanat na naman to si Bildad. Nag-request si Job, umimik si Eliphaz, dahil yan ang iyong kasalanan. Nag-reply si Job, maawa ka naman sa akin. Pumasok naman sa eksena si Bildad. Bumanat naman itong isang extreme na at sinabihan na si Job ay isang hypocrite. 8 chapter 1, Then Bildad the Shuhite answered and said, How long wilt thou speak these things? And how long shall the words of your mouth be like strong wind? Pagdating sa verse 13, So are the paths of all that forget God, and the hypocrite's hope shall perish. Another accusation na naman ang binigay nitong kaibigan ni Job sa kanya. Kanina, iyan ay resulta ng iyong kasalanan. Itong si Bildad, dahil isa kang hypocrite. Sa chapter 9 and 10, nag-reply uli si Job kay Bildad. Job acknowledged his sin. Yung pagiging makasalanan niya, in-acknowledge yun ni Job. Alam ko nga ako yung makasalanan. But I'm telling you, I'm not an hypocrite. Ayun yung gustong i-point out ni Job kay Bildad. Ako yung makasalanan. Alam ko yun sa aking sarili. Pero sinasabi ko sa iyo, ako ay hindi isang hypocrite. In verse 19, chapter 9, verse 19, If I speak of strength, lo, he is strong, and if of judgment, who shall set me a time to plead? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say, I am perfect, it shall also prove me perverse. 21, Though I were perfect, yet would I not know my soul. I would despise my life. This is one thing, therefore I said, He destroyeth the perfect and the wicked. Ipinapakita ni Job na hindi siya hypocrite. Kinikilala niya ang kanyang sarili na siya ay isang makasalanan din. Pero tuloy pa rin accusation dito sa chapter 9 and chapter 10. Pagdating sa chapter 10, Job started to become confused sa nangyayari sa kanya. Ako na may nasa will of God. I am in the hand of the loving God. I walk in the path of righteousness, but bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit inaalaw ng Diyos sa mga matutuwid na tao na mag-suffer ako? Parang ganun na idea eh. Litong-lito si Job. Kaya nga na-imik niya dito sa verse 15 ng chapter 10, I am full of confusion. Ako'y nalilito. Ako'y naguguluhan. Ako na may nasunod sa Panginoon, pero bakit ganito ang nararanasan ko? Ang sabi, pag ikay nasa matuwid, God will grant you good. Pero pagka-evil naman,
E di evil din ay gagarant ng Diyos. Pero ako na may nasa matuwid eh. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Hindi maintindihan ni Job ang ating Panginoon. Bakit? Ito yung maganda eh. Ito ay nagpapakita na walang perfect Christian. Si Job ay tao din. Sa madaling sabi, dahil nga sa confusion ni Job, ipinapakita sa atin na si Job ay hindi rin ganun kasakdal ang karunungan. Ang gusto lang ipakita, walang perfect na taong nilalang dito sa lupa. Kaya nga kung inyong babasa, halos ang perfect ng lakad ni Job eh. Halos ang perfect ng lakad ni Job. Pero sinabi niya, I am full of confusion. And that statement ay nagpapakita at sapat na para maunawaan natin na walang magaling sa atin. Sorry. At sa chapter 11, ito na yung isa sa mga kinaayawan kong karakter, si Zophar. Si Zophar naman thinks Job both liar and hypocrite. Kasi itong si Zophar, akala niya, alam ko na ang lahat sa Diyos. Yung kanyang gagawin, yung kanyang resolve, yung kanyang mga plano, alam ko lahat yan. Zophar assumes everything na alam niya lahat ang patungkol sa Diyos. Ngayon, he reproves Job. Obvious na Job. See the fruit of your wickedness. In verse 4, chapter 11, for thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in your eyes. But oh, that God would speak, and to open his lips against thee. Hindi ko pa nabasa ito, sorry. Should not the multitude of words be answered, and should a man full of talk be justified? Ang ipinapakita dito ng Zophar, puro kasalita, tingnan mo ang resulta ng iyong mga pinaggagawa. Iba yung pagtingin eh. Mamaya atin pong makikita pa. In chapter 12, Job answered his friend. Si Job ay nag-start ng ma-disappoint sa kanyang mga kaibigan. Kaya nga, in verse 1 to 4, pinakita ni Job na sila ay one of his mockers. Kasi ang dami nang nangmamak sa kanya. Ang kanyang family ay inabhor na siya. Ang kanyang mga kaibigan, kinaayawan na siya. Bakit? Kasi they don't recognize Job at sila'y nadidiri sa kalagayan ni Job. Sino nga bang hindi madidiri sa taong puro pigsa? Diga, imagine may pigsa sa ganito. Ang dami. Sa sobrang dami, hindi ma-recognize ang kanyang itsura. Kaya nga, ang daming umayaw kay Job eh. Pero nung bumisita itong kaibigan na ito, Job is expecting to comfort from them, pero hindi ganon ang naasahan ni Job. Na-disappoint si Job at ibinilang ni Job na isa sila sa mga mockers niya. In chapter 13, Job start to defend himself. In verse 4, sinabihan ni Job na sila ay mga forger of lies. In verse 3, yung desire ni Job na makipag-reason sa Diyos, and verse 5 and 6, itong isa sa mga gusto kong sinabi Job eh, shut your mouth, keep quiet, and that will be your wisdom. Ang dami niyong pinagsasabi, wala namang katotohanan, manahimik ka na lang, at ayan ang iyong karunungan. Ayun sinabi ni Job. In verse 16, the confidence of Job to come before him. Yung, alam naman natin na hindi basta-basta makakalapit ang tao sa Panginoon. Pero yung confidence ni Job, dahil alam niya nga sa kanyang sarili na siya ay matuwid, na alam niya sa kanyang sarili na hindi niya alam yung hugot bakit pinaranas ng Diyos yun kay Job na na pinermit ng Panginoon si Satan para saktan si Job. Hindi pa yun alam ni Job. Ngayon, yung confidence ni Job ay nagdala para idalhin yung kanyang case sa court of God at para humingi ng sagot. Kaya pagdating sa verse 14, chapter 14, 15, si Eliphaz uli ay sumagot na, mas magaling kami sa inyo. We can see that in verse 10, 9, 8, and 7. In chapter 16, 17, ye are miserable comforters. Nag-uumpisa ng uminit ang conversation. Kung kanina, kalma-kalma pa si Job, medyo malumanay pa. Pagdating sa in the middle of the chapter, si Job ay nag-uumpisa ng ma-disappoint, nag-uumpisa ng mag-self-defense. Pagdating sa mga 15 to 16, 17, si Job ay nagsasalta ng masasakit sa kanyang mga kaibigan. Sino bang hindi masasaktan kapag ganun tagpo? Na kailangan ng isang tao o isang kapatid natin ng comfort, and then bumisita tayo, sinabihan pa natin ng masama, sinabihan pa natin ng hindi edifying na words, sino bang hindi masasaktan? Kaya nga itong si Job, nagawa niyang sabihan in verse 1 to 10 of chapter 16 to 17,
ye are miserable comforters. In chapter 19, Job found out that they just magnifying themselves. Verse 2, 3 to 15 and verse 19, ari na ngayon inward friends abhorred Job, whom he loved turned against him because of his condition. But in chapter 20, ari na naman, ari si Zophar, bumanat na naman, tinawagan na naman, sinabihan na naman si Job na isang hypocrite. Zophar called Job as an hypocrite in verse 11 to 15. In 21, Job cried over the prosperity of the wicked. Kung kanina, nakukonfuse si Job, bakit ganito nangyayari sa righteous? Pagdating sa chapter 22, hinimay ni Job yung kanyang confusion. Bakit ang mga wicked ay nagpa-prosper while the righteous are suffering? Why God allow suffering for the righteous? And why God allow prosperity for the wicked? Hinimay yan ni Job in chapter 22. Chapter 21. In chapter 22, bumanat na naman itong si Eliphaz ng accusation. Job, ikaw ay makasalanan. Alam naman yun ni Job eh. Pero may ipinupunto itong si Eliphaz na kasalanan mo yan, ini-encourage na magsisi, ay hindi nga alam ni Job ang kanyang pagsisisihan. Paano magsisi? Hindi ko nga alam ang aking kasalanan. Kaya may tagpo dito na sabihin mo sa akin ang kasalanan ko. Bilangin mo ang aking kasalanan. At pagsisisihan ko. Ay hindi may point out ng mga ito. Kaya aring si Eliphaz, pinipilit na isang tao, yun si Job, ay may ginawang kasalanan para kaya nangyayari sa kanya yung ganun. Tapos ito naman si Zophar, si boy hypocrite, lagi nang inakusahan si Job na ikaw ay hypocrite. At aring si Bildad, pare-para silang mga extreme na walang pang unawa. In chapter 23, kung saan kinuha ang ating title, ang context po ay Job is longing for God to plead para ipakita yung kanyang case sa Diyos. Panginoon, ito yung nangyari sa akin, ito yung aking tanong, ito yung aking problema, kailangan ko ng sagot. Confident si Job na sabihin niya sa Panginoon, dahil gustong-gusto niyang malaman bakit ganito ang nangyayari sa akin. Bakit mo ako pinahihirapan kung kalooban mo naman na sumunod sa iyong lakaran? Gusto niyang malaman ni Job. Kaya nga in chapter 23 and 24, why is this happening to me? The wicked are not punished. Nakita na ni Job na ang kanyang mga kaibigan ay wicked. Tapos alam niya sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Siya ay nagsasuffer, pero tingnan mo, Panginoon, itong aking mga kaibigan. Bakit sila ay nagpa-prosper? Bakit hindi sila nakakaranas ng ganito? Bakit ako? In chapter 24 yon. Pagdating sa chapter 25 to 31, Job made them speechless. Bakit? Kasi naninindigan siya eh. May pinaninindigan siyang salita na galing din sa Panginoon. Kaya nga in chapter 38, nag-umpisa na dito magpakita ang Panginoon through whirlwind wind yata yon. Tapos sumingit diyan si Elihu. Si Elihu po ay bata kaya hindi agad siya basta sumagot. Ito isa sa mga maganda ko doon nakita eh. Hayaan mong ang matatanda ay magsalita. Mag-antay ka ng tamang panahon bilang isang bata na umentry sa kanilang usapan. So bilang bata pala, narapat lang pala na matuto mo na maghintay ng tamang panahon sa kakabumanat ng iyong nalalaman. Na-share ko lang kasi yun ay nakita ko dito sa Book of Job. Ayan po yung kwento. Tapos hanggang sa dulo ng chapter, may short part diyan na si Job ay nagpakababa, tinakloban niya kanyang bibig, tapos ipinakita na yung anong kayang gawin ng Diyos. Yun po yung nilalaman, yung flow ng kwento ng ating book na pinag-aaralan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ano yung nakita ni Job sa salita ng Panginoon, bakit niya nagawang i-esteem ito ng mas mahalaga kaysa sa mga essential needs natin? Merong nakita si Job eh. Meron yung nakita. At ito po yung nakita ko din. Tingnan po natin. Alam natin na si Job ay pinagtulong-tulungan na, ang sasakit na sinabi, pero hindi nagpatinag si Job. Kasi siya naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Tingnan po natin itong dalawang bagay, dalawa lang. Dalawang bagay na nakita ni Job sa tao. Na nakita niya rin sa salita ng Panginoon. Number 1, to man. The power of man. Nakita ni Job
Sa salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, makikita ko dito kung ano ang tao eh. Ulitin ko po, nasa Book of Job lang tayo. The power of man. Unahin po natin ito. Letter A. Nakalagay po sa letter A, the power of words o message. Kasi dito wala naman masyadong sakitan na nangyayari. In chapter 1, dito lamang yung atakihan, patayan ng Sabaeans, Chaldeans, pag-atake sa mga tauhan ni Job. Pero after chapter 1, hanggang dulo, wala nang tagpong ganon. Kaya nga, ang makikita natin dito, isa sa kapangyarihan ng tao ay yung kanyang salita. The power of message. In Job chapter 23 verse 12, I have esteemed your word more than my necessary food. May nakita si Job na sinabi ng Panginoon, bakit niyo yun ite-treasure ng masigit kaysa sa iba? In chapter 2 verse 9 to 10, tingnan nyo. Ito yung babaeng sinabihan, yung asawa ni Job. Then his wife said unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? And all this did not Job sin with his lips. So yung salita natin ay pwede makapanakit, may kapangyarihan yung ating mga sinasabi na makapanakit ng isang tao. Lagi niyong tatandaan, sa Bible, malimit na sinasabi ng Book of Proverbs na tayo ay mas magandang manahimik na lang. Kasi nga hindi natin kontrol lang ating sinasabi. Tingnan niyo sa tagpong ito, sa Book of Job, ang sasakit ng sinasabi ng kaibigan ni Job. Ang tao kasi, bago umimik, hindi muna nag-iisip. Alam niyo ba yun? Ako'y guilty din yan eh. Minsan ako ay titingin, magsasalita agad ako. May sinabi nga ang Book of Proverbs eh, patapusin mo muna bago magsalita. Ay hindi ganun eh. Ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya nga, yung power of words, ito ay, your words sometimes can build someone, but also can destroy someone. Kaya mag-iingat tayo sa ating bibitawang salita. Kagaya ng asawa ni Job, may sinabi siya na nakapanakit ng damdamin ni Job. Bakit? Maganda ba yon? Sumpain mo ang Diyos? Manatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ng Diyos at mamatay ka. Maganda ba yon? Hindi, nakakasakit yun. Ano inaatake doon? Emotion. So yung salita natin ay pwedeng makasira ng pagkatao ng iba at pwede rin makapag-build. Bakit ang isang tao ay mag-grow sa Panginoon? Kaya be careful, lalo sa amin mga mangaral, be careful sa ating bibitawang salita. Makapangyarihan ang salita. Job chapter 4 verse 1 to 8. Ito yung hinimay natin salita. Ito yung inakusahan ni Eliphaz si Job na isang ikaw ay may kasalanan, pero hindi naman alam niya, hindi niya kayang i-point out yung kasalanan. So, iyon ay isang accusation. Tayo ay mabilis mag-akusa sa isang tao na ikaw ay mali. Sabi nga, tayo ay lagi ko itong narinig, bagaman matatalakay natin ito mamaya, ang tao ay isang fault finder. Kahit anong galing mo na dito sa harapan, kahit anong sikap mong gawing kabutihan dito, ang makikita at makikita pa rin nila ay mali. Makakaimik at makakaimik pa rin yan ng hindi maganda. So yung power of words dito, na makikita natin sa Book of Job ay destroying, destruction. Kaya nga, ano gan nakita ni Job sa tatlo niyang kaibigan? Wala. Umaasa nga siya na siya i-comfort eh. Sa pamamagitan ng kanyang salita, 7 days and 7 nights silang nagtagal, pero sa duration ng time na yon, ng day na yon, puro masasakit ang narinig ni Job. Kaya nga, ini-imagine ko dito ang nararamdaman ni Job eh. Siya bigat na siya sa kanyang nararanasan, lalo pang pinabigat nung narinig niya ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Kaya dito sa atin, ito yung naulit sa amin ni Pastor, tayo na nga magkakasama, mahirap na kung tayo rin ang magsisiraan. Mag-iingat tayo sa bibitawan nating salita. Baka mamaya, ikaw pala ang dahilan, bakit ang isa nating kapatid ay ayaw nang bumalik sa simbahan. Mag-iingat. Power of words. Job 11 chapter 2, verse 4 to 5, chapter 20, verse 5, 11 to 15, yan na po yung mga accusation ng kanyang kaibigan, pero puntahan natin yung mga practical. James chapter 1, verse 26. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is vain.
tongue, words. Mag-iingat ka sa iyong mga sinasabi. In chapter 3, verse 1 to 10 ng James, My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Sa madaling sabi, yung ating dila o yung ating mga sinasabi ay sobrang hirap na yung kontrolin. Kaya nyo bang kontrolin yung dila? Ang sabi, kung kaya nyong kontrolin, kayo ay isang dakilang tao. Dakila ka, kapatid. Behold, we put bits in the horse mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. Verse 4. Behold, also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce wind, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how greater a matter a little fire kindled. Napakaliit ng ating dila. Ang inilalabas ay salita, pero yung salita na yun, pag hindi tayo nag-ingat, pwedeng makasira yan ng buhay ng tao. Kaya nga, yung power of words na makikita natin dito ay kapangyarihan ng tao. Kung gusto mong wasakin ang buhay, sabihin mo ko ng hindi maganda. Madamdamin ako, mabilis akong masaktan, pero ito ang maganda. May payo lagi ang Biblia sa atin. Proverbs chapter 15, verse 1 and 4. A soft answer turneth away wrath, but grievous word stir up anger. Magaling ka nga magsalita, pero kung ang lapat naman ng tono mo ay hindi ayos, wala din. Sabi nga, tone is everything. Makikilala mo ang isang tao sa kanyang tono. Well, ako'y batang ganyan, ganito sadya ako. Hindi ganun eh. Soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ano kung lagi yung malakas ang boses? Di ikaw ay magagalitin? Ano kung ako'y mahina sadya yung boss? Di ikaw ay malumanay? Kung ano ang tono mo, yun yung iyong pagkatao. Kung ikaw ay laging galit, malakas ang boses, ikaw ay isang magagalitin, maiinitin ng ulo, pero kung ikaw ay malumanay magsalita, ikaw ay sinasabihin o pinapakilala mo ang iyong sarili na ikaw ay isang malumanay na tao. Yung tono. Maganda nga yung salita, pero kung ang tono mo naman ay kakaiba, hindi bagay. Halimbawa, maganda ang sinasabi, you're beautiful. Ang ganda mo. Pero pag nilapatan ko yan ng maling tono, ang ganda mo. Ayun ba ay maganda? Di ba hindi eh? Hindi bagay. Yung tono ng iyong pagsasalta ay nagpapakilala kung sino ka. Kaya mag-iingat din kayo sa pagpili ng words at sa paglapat ng tono. Chapter 13, verse 3 ng Proverbs. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. Ano bang idea yan? Yung nanganga na malaki, Yun ba yun? Hindi. Yung hindi careful sa kanyang mga pinagsasabi. He that keepeth his mouth keepeth his life. Yung nag-iisip muna ng 10 times or more bago magsalita, sila yung mga sinasabihan ng Bible na nag-iingat ng kanyang buhay. Pero yung mga taong sigilang, atak lang ng atak sa kanyang bibig, sila yung mga mapapahamak. Kaya nga kung inyo mapapansin, alam kong nabasa niyo ng Bible, pero madaming beses na inulit ng Bible na mas maganda sa atin ang manahimik. Mas maganda sa atin manahimik. Kasi yung ating mga salita, hindi natin kaya minsan kontrolin. Hindi natin kayang, yung takbo ng ating isip, minsan mali yun na yung mabo-voice out, tapos mali pa ang lapat ng tono, makakasakit lang tayo ng damdamin ng iba. Hindi makaka-edify. Kasi yan sabi sa talata na Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may be minister grace unto their hearers, unto the hearers. So, mas maganda kung tayo magsasalita, ako'y mali dito.
piliin natin yung mga words na naka-edify. Yung manggagaling sa atin, kasi makapangyarihan ng salita eh. There is a power in our words. Pumili ka ng iyong sasalitain na makaka-edify ng kapatiran. Kung yung sasabihin mo ay makakapahamak lamang, makakapaglayo lamang sa isa nating kapatid, maigi pang manahimik ka na lang. Kagaya nga ng sabi ni Job, shut your mouth and that will be your wisdom. In Ephesians chapter 4 verse 29 and Matthew chapter 12 verse 36, isa ito sa mga kinatakutan ko eh. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Maganda sa Tagalog yan. Basahin nyo nga po ng Tagalog sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Anong Jesus ang nagsasabi na yan? Alam niyo ba yung idle word diyan? Ayan ay argos. Argos pala, sorry. Ito ay shunning the labor, which one ought to perform. Lazy, useless. Ang idea, yung word na hindi makaka-edify in Ephesians chapter 4 verse 29, ay ipagsusulit mo rin isang araw sa Panginoon. Mas magandang ngumiti ka na lang kung isasabihin mo ay hindi rin maganda. Mapahama ka lang. At yan po yung power of man. The power of our message. The power of our words. Hindi lang yan yung nakita ni Job. Sa conversation nila na nag-last ng 7 days and 7 nights, nakita rin dito ni Job, in the Word of God, yung power of mind. Or power of thoughts. Bakit? Kasi ang sasakit na sinasabi ni Job eh. Ang sasakit na sinasabi ng mga kaibigan ni Job. In Job chapter 23 verse 12, I have esteemed your word more than my necessary food. Yung takbo ng mindset ni Job, dito ako pagpapalain sa salita ng Panginoon, dito ako pupunta. Positive thinking, ang takbo ng isip ni Job. Tingnan natin yung James 1:8. Nabasa na ba natin James 1:8? Yeah, James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Yung power of mind, ito yung mga taong fixed-minded. Yung hindi nag-aalinlangan. May sinabi ang Panginoon, ito ang maganda, panghahawakan ko to. Sa James 1:8, yung taong may dalawang akala ay hindi makatatayo. Unstable sa lahat ng kanyang daan. Bakit? Ako pupunta dito. Oh, ito. Ano ba din eh? Walang decision making. Walang stand. So, yung power of mind natin na tinutukoy dito, ito ay kung paano mo i-perceive yung mga naririnig mo. Tingnan nyo si Job. Kung paano niya pinerceive, kung paano niya tinanggap yung salita ng kanyang mga kaibigan. Kung paano niya pa rin tinignan yung kanyang mga kaibigan sa kabila ng sakit na kanya sinasabi. Kaya nga, in the middle of chapters of Book of Job, si Job ay nag-appeal pa rin na maawa naman kayo sa akin. Maawa naman kayo sa akin. Ang sasakit na sinasabi, pero si Job ay nagmamakawa pa rin na maawa naman kayo sa akin. Kasi iba niya tingnan ang kanyang mga kaibigan. Yung kanyang pag-iisip sa kanyang mga kaibigan ay positive. May nakita si Job sa kanyang mga kaibigan na kailangan ko sila. Fix ang isip. Power of mind. Alam niyo ba, ito may psychological effect din eh. Ito yung tinuro sa akin ng kuya, kaya nga bukang bibig ko, pag ikisasakay ng bus, pag ikay masusuka, huwag mong isipin. Mag-isip ka ng mga bagay na anything na hindi related sa pagsusuka. Tumingin ka sa paligid, kwentuhan mo, hanggang sa malayo yung pag-iisip sa pagkaliyo ng katawan. May psychological effect yan eh. Ngayon, sa power of mind natin pinag-aaralan, ito yung how are you going to handle sa iyong isip yung mga naririnig mo. Sa kabila ng sasakit na sinasabi, paano ka makatatayo, paano mo patatakbuhin ang iyong isip na fix pa rin. Kaya si Job ay inakasahan ng hindi maganda, magsisi ka na, alin kang pagsisisihan ko? Eh si Job nga, ang kanyang takbo ng isip, ay gusto kong humarap sa Panginoon, gusto kong maghanap ng kasagutan. Madaming talata, basahin niyo na lamang yan. At number 2,
under pa rin ng Roman numeral 1, the problem of man. The problem of man, letter A, inconsiderate. In Job chapter 1, verse 14, 16 to 19, ito na yung mga naranasan ni Job na siya ay namatayan ng pamilya, siya ay iniwan ng asawa, siya ay nanakawan ng mga Arabians, Babylonians, siya ay nanakawan. In Job chapter 2, verse 7, so went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Very inconsiderate ang tao. Ang problema ng tao na nakita ni Job sa salita ng Panginoon, ang tao ay very inconsiderate. Ganito na ang aking kalagayan, hindi pa rin sila naawa sa akin. Naulit nga natin kanina, si Job ay nag-a-appeal na maawa naman kayo sa akin, pero siya ay binibintangan pa rin ng hindi maganda. Sinasabihan pa rin ng hindi magaganda. So, wala, isang tabi ko yan. Pupuruhin kita. May kasalanan ka dudurugin kita. Diyan tayo magaling. Di ka? Diyan tayo magaling Magaling tayo mandurog. Hirap na ating kapatid, atin pang bawasakin ng puso Bigat na bigat na nga ang damdamin ng isa nating kapatid, lalo pa natin pabibigatin. Sa tingin mo, makakatulong ka? Hindi. Hindi yun tama Kapag ang kapatid natin ay nanghihina, bumisita tayo with intent, good intent. Tingnan nyo itong bisita ni Job. Bumisita sila with intention, pero hindi natin alam na good. Kung bibisita ka sa ating kapatid na nanghihina, bumisita ka ng may good intention. Yung comfort na kailangan nila ay ibigay mo, yung more na kailangan nila ay ibigay mo din. Nangangailangan sila, bakit hindi mo tulungan? Mahirap Very inconsiderate tayo mga tao. Pagdating sa kalagayan ng ating kapwa, ng ating kapatid. Sorry. At ayan yung problema ng mga tao na nakita ni Job sa salita ng Panginoon. Masasabi ba ng tao yan? Hindi. Observation, hindi sapat. Sa salita ng Panginoon, makikita natin yan kung ano ang tunay natin pagkatao sa salita ng Panginoon. Napakalaki ng problema natin. Sa kapatiran pa lang, ang dami na natin dapat ayusin. Kaya nga, tinuturuan tayo Huwag tayo maging inconsiderate. Matuto tayo makiramay sa nararamdaman ng iba. Paano pag ikaw ang nakaranas ng hirap? Paano kung ikaw ang makaranas ng ganyan, tapos ikaw ay binaliwala din ang iyong nararamdaman? Lagi niyong tatandaan, may damdamin tayo. Yung iyong salita ay pwedeng makapanakit, at yung iyong pagramay ay malaking tulong na yun. Yung presence mo sa iyong kapatid ay malaking bagay. Kung nahihirapan na iyong kapatid, samahan mo lang, kahit makinig ka lang sa kanya sinasabi, malaking tulong na yun, malaking bagay na yun. Hindi yung dudurugin mo pa. Nakakasakit lang ang damdamin pagka ganyan. At isa pa sa malaking problema ng tao, yung pagiging fault finder natin. Naulit ko nga sa inyo, in Job chapter 4, verse 6 to 10, si Job ay inakusahan. Ang daming sinasabi Ang daming sinasabi na hindi naman alam ang sinasabi. Ang rurunong, pero mali naman ang sinasabi. Fault finder. Una ko itong narinig kay Ate Dessa. At the moment na narinig kay Ate Dessa, sa outreach meeting, hindi mawala sa aking isip yun. Tunay nga Ang tao ay fault finder. Kahit anong galing mo na, kahit anong sikap mo na, yung mali mo pa rin na makikita sa iyo. Kahit anong buti ng iyong gawin, pag may isang beses kang maling nagawa, yun yung matatandaan nila. First impression, last. Paano kung yung impression mong inaipakita ay hindi maganda, yun yung tatatak sa iyong isipan. Lagi yung tatandaan, tayo mga tao ay fault finder. Matthew chapter 7, verse 1 to 5, ito'y tumutukoy sa tingnan mo muna ang iyong sarili bago ang iba. Judge not that ye may not be judged. For with that judgment you judge, ye shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in your brother's eye, but considerest not the beam that is in your own eye? So bago ka magsalita ng mga bagay na hindi naman maganda, bago ka magsalita ng ikakapahamak ng iba, tingnan mo muna ang iyong sarili. Ang dami mo rin namang mali. Tingnan mo yung tagpo na
Ang Panginoong Hesus ay nagsusulat sa lupa gamit ang stick. Dinala ng mga Pharisee, ng mga Jews, yung prostitute, nahuli na that woman caught in adultery, caught in the act, tapos sinabihan ng Panginoong Hesus, ang unang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Anong gusto ipakita doon? Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Tingnan mo muna ang iyong sarili. Kung ikaw ay malinis, kung ikaw ay clean sa iyong puso, bago ka magturo ng kasalanan ng iba. Lahat naman tayo guilty diyan. Mag-iingat tayo. Kasi tayong mga tao, matindi ang ibinagsak natin sa kasalanan. Carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi yan magpapasakop. In Genesis chapter 6, nakita na ng Diyos na ang puso natin masama lamang na parati. In Ecclesiastes chapter 9, walang maganda sa ilalim ng araw. Romans chapter 3, as it is written, none righteous, no, not one. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Inclined ang ating old nature sa kasamaan. Tayo ay may luma pang pagkatao, kailangan natin itong paglabanan. Fault finder kasi tayong mga tao. Hindi lang mga unbeliever, but also tayong mga believer of Christ na rin. Fault finder pa rin tayo. At alam kong maalam nyo, madami kayong alam dito, o ako din, kahit maging ako, magaling akong pumunta ng mali. Kaya nga, guilty din yan eh. Kasi isang araw, ipagsusulit din natin yan. Wala naman tayong tatakasan sa Panginoon. Maging honest na lamang tayo sa ating mga sinasabi. Humingi ng sorry agad. Di mo alam na nakapanakit ka na iyong kapwa sa iyong mga sinasabi. At yan yung malaking problema natin mga tao. Pagiging inconsiderate at pagiging fault finder. At ito pang matindi, condemning. Very quick to judge. In Job chapter 8 verse 1, 2 and 13, chapter 1 verse 2, basahin lang natin ang talata na yan, pero punta tayo doon sa Romans chapter 2 verse 1 to 3. Yung mga verses sa Job, ayan yung mga judgment agad nila kay Job. In Romans chapter 2 verse 1 to 3, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doeth the same thing. Ba't ka humahatol? But we sure that the judgment of God is according to the truth, against them which commit such thing. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such thing and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Hindi ka makakatakas sa iyong maling paghatol. Ito nga maganda eh. Kaya nga ako'y natutuwa sa Panginoon na isang araw may dalawang resurrection na gagawin, resurrection to the righteous and to the wicked. Yung mga taong nabuhay na matuwid na binigyan ng wrong judgment dito sa lupa, ibubuhayin ng isang araw ng Panginoon at ang Panginoon ang gaganti diyan. Ako'y natutuwa sa ganung tagpo na ang daming nabigyan ng false judgment dito sa lupa, nakaranas ng maling judgment dito sa lupa, and they are longing for proper judgment. Pagdating sa resurrection, walang lusot ang tao. Kala mo, kayang lusotan ng pera? Hindi. Lahat yan ay hindi makakatakas sa tao. Ang tao ay napakabilis manghusga. Kaya nga isang mali mo lamang, may conclusion na agad. Di ka? Magkamali ka dito? Magkamali ka ng talatang binanggit? Magaling pa ako dyan eh. May conclusion agad. Di ka? Tutugtog ka. Nagkamali ka ng chords na tipa, ng kapa. May judgment agad tayo. Ayun yung problema natin eh. Hindi muna natin ina-analyze yung isang bagay bago tayo mag-lead sa isang conclusion. Ang bibilis nating manghusga, pero hindi naman sapat yung ating mga evidences para mag-conclude sa ganung bagay. Be careful. Dahil lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos at sa araw baka itanong sa iyo, bakit gayan ang hatol mo? Bakit ang bilis mong humatol sa iyong kapwa ay alam mo naman nahahatulan ka rin ng Panginoon? Well, magandang humatol, pero see to it na good yan. Sapat na yung evidences na ikaw ay hahatol ng iyong kapatid. The power of man, yung power of the problem of man, very inconsiderate, fault finder, and condemning. Ang dami natin talata. Puntahan natin yung John chapter 3, verse 17.
For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Tingnan niyo ha. Di ba tayo hinatulan na dahil sa ating kasalanan? Ang Panginoong Hesus dumating sa lupa, hindi para tayo hatulan. Bakit? May hatol na tayo eh. Kung ang Panginoong Hesus ay dumating dito para iligtas tayo at hindi tayo hatulan, bakit ka naman nahatol ng mali? Kung ang Panginoong Hesus ngay hindi humatol sa atin, iniligtas pa nga tayo sa pending punishment na para sa atin, eh bakit ikaw ang bilis mong humatol? Magsorry tayo sa ating mga maling ganyan. Isang araw din naman kasi pagsisihan mo rin yan. John chapter 7 verse 24. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Mali bang humatol? Hindi. Sabi ng Bible judge not according to the appearance, but judge. Pwede tayong humatol, pero righteous judgment. Huwag kang babase sa nakikita mo lang. May dumating sa yung balita, hindi mo papakinggan yung isang side, gagawa ka na agad ng judgment, magkakasala ka lamang. False balance is abomination to the Lord. Maling timbangan ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Be careful sa pagbabalance. See to it na yung pag-judge mo ay tama. At yan yung ating kapangyarihan bilang tao. And number 3, the purpose of man. Nakita ni Job sa kanyang salita, yung purpose natin mga tao. In Job chapter 2 verse 10, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women, and speaketh, what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil in all this did Job not sin with his word? 2:10 ba yun? At Job 1:21, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yung first verse natin binasa, aring Job 1:21, ito yung ating end. Yung purpose of man ay para malaman natin na nakita ni Job sa salita ng Panginoon ay para makita natin yung ating ending. Lagi niyong aalalahanin na ikaw ay ginawa sa isang alabok, sa alabok ka din babalik. Hubad kang dumating sa lupa, hubad ka din aalis. Nakita ni Job na ayun yung ating ending. Tapos yung ating existence sa chapter 2 verse 10, tatanggap lamang ba tayo ng mabuti at hindi masama? Paano ako masasabi na makakita ko din ang aking existence? Habang ikinabubuhay, pag-aralan mong tanggapin at kilalanin ang ating Panginoon bilang isang soberano. Mahirap. Ako'y may research, the sovereignty of God in His creation. Ang aking conclusion na nailagay doon, humility, acceptance. Kasi wala tayong reason, habang nabubuhay, bakit hindi ko kikilalanin ang Panginoon? Masasaktan ka lang pag nagulat ka na ang Panginoon pala ay ganito. So habang ikaw ay nabubuhay, pag-aralan mo na tanggapin ng Panginoon. Yun yung purpose ng tao. Bakit tayo nabubuhay? In the book of Job. To glorify Him at pag-aralan mo ang pagiging soberano ng ating Panginoon. At ayun yung purpose of man na nakita ni Job sa salita ng Panginoon. And number 2, to God. In Job chapter 23 verse 12, I have esteemed your word more than my necessary food. Nakita ni Job sa salita ng Panginoon yung pagiging righteous niya. By the way, ang story, bakit yun nasabi ni Job? Kasi alam naman natin na si Job ay nanakawan ng ari-arian, ng mga Arabians, ng mga Chaldeans. Sa madaling sabi, gipit na si Job. Parang wala siya makain. Wala kang makakain, Job. I have esteemed the word of God more than my necessary food. Ano naman kung wala makain?
ay mas mahalaga naman sa akin ang salita ng Panginoon. Kaya yun yung nasabi eh. Pero that statement mean a lot. Ang daming ipinapakita dun eh. Nakita ni Job na sa salitang yun, in God perspective, tao, horizontally vertically, kung paano ko titingnan ang Diyos sa isang statement na yon, sa kanyang salita, makikita ko na ang aking Panginoon o ang inyong Panginoon ay self-righteous God. Bakit self-righteous? In Job chapter 23 verse 7, 10 and 12, there the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Verse 10, yan. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Verse 10, but he knoweth the way that I take. When he tried me, I shall come forth as gold. Ito ang aim natin. I shall come forth as gold. Now, take note yung word na, he knoweth the way that I take. Ipinapakita dyan na ang Panginoong Diyos natin ay all-knowing. Kung anong ginagawa mo, alam ko yan. Anong iyong sinasabi, alam ko yan. Ano ang laman ng isip at puso mo, alam ko yan. Kaya wala tayong tago sa Panginoong Diyos. Righteous ang Diyos na gumawa ng mga bagay na gustuhin niya. Righteous siya eh. Ngayon, ina-acknowledge ni Job na ang Panginoong Diyos ay self-righteous. Everything for him, whatever he does, is righteous. Pero ang problema ay ganito. Hindi maintindihan ni Job yung pagiging righteous ng Panginoon. Ay may pangako ang Diyos eh. Why the righteous suffer and why the wicked prosper? Hindi yung maintindihan ni Job. Kaya nga, in verse 29, nakalagay doon, chapter 29, yung statement na why the wicked prosper? Tapos, he knows he is in the will of God. Alam ni Job na siya ay nasa kalooban ng Panginoon. Pero ba't nga siya nagsasuffer? Bakit ito yung nangyayari sa akin? Ang gustong ipakita ni Job dito sa pagiging righteous ng Diyos, gusto niyang puntahan ng Panginoon at tanungin. Hanapin ng Panginoon at tanungin at maghanap ng kasagutan, Panginoon, bakit ganito? Ako na may nasa iyong kalooban. Bakit ganito? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit hindi maganda? Bakit yung mga kaaway ko ay mas ayos ang buhay? Bakit ako yung napapunish? Bakit hindi sila yung nakakaranas ng punishment? Bakit ako, Panginoon? Bakit nga ba? The answer lies in verse 10. I shall come forth as gold. Makinig kayo dito. Tingnan nyo. Ito, si Job ay Old Testament saints eh. Bakit? Kung alam ni Job na siya ay righteous, at confident siya na pumunta sa Diyos para maghanap ng kasagutan, confident. Confident lagi niya nga sinasabi sa kanyang kaibigan na, ako'y pupunta sa Diyos. Ako ay, gusto ko siyang tanungin, bakit ganito nangyayari sa akin? Confident si Job na lumapit sa Panginoon. Tayo ay nasa age of grace. May promise sa atin. Hebrews 4:16. Let us come boldly to the throne of grace, that we may find mercy and obtain grace in the time of need. May promise sa atin eh. Bakit? Kung si Job ay wala pa naman sa kanya yung promise na yun, confident siyang humarap sa Panginoon, tayo naman may Christ sa ating puso. Bakit hindi natin magawang lumakad o tumawag sa Panginoon with confidence at humingi sa Panginoon? Ang papalad natin nasa panahon tayo kung saan ang biyaya ng Panginoon ay sagana. Napakasagana ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga, in John chapter 15 verse 7, pero itong tatandaan nyo, kung kayo ay lalapit sa throne of God para lumapit ng humingi ng mercy, humingi ng grace, tandaan nyo yung John chapter 15 verse 7. Abide in, if may word na if doon if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Paano ka, ito ang aking nakita doon Kaya ang tao, sa panahon ng biyaya, ay hindi makalapit sa trono ng biyaya ng Panginoong Diyos, kasi alam niya sa kanyang sarili
na hindi siya nag-abide sa salita ng Panginoon. Ay anong ire-request mo sa ating Panginoong Diyos? Kung yung salita naman ng Panginoon niya ay hindi nananagana sa iyo. So, let us come boldly to the throne of grace, considering this verse, John 15:7. Abide in Christ and dwell in His word. And what you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Makakasumpong tayo ng biyaya, makakasumpong tayo ng awa sa trono ng biyaya ng Panginoon kung lagi tayong i-consider yan talatang yan. Kaya nga, ang pagiging self-righteous ng ating Panginoon ay hindi natin pwedeng i-question. So si Job ay question itong pagiging self-righteous ng Diyos, pero sabi ko nga, the answer lies in verse 10. I shall come forth as gold. The testing of God kay Job, para siya ay makita ang kanyang pagiging tunay na mananampalataya, kailangan niyang dumaan sa apoy. So yung gold na tinutukoy diyan ay pure, dalisay, pure, napakaganda. Bakit? Kasi dumaan sa apoy. So tayo mga mananampalataya, makikita natin na itong sufferings na nararanasan natin ay testing of God. Makikita natin na ito ay righteous sa paningin ng Diyos kasi we see it differently, unlike unbeliever. Kung ako ay unbeliever, makikita ko ang Diyos na galit sa akin. Pero kung ako ay believer, with positive mindset, makikita ko itong suffering na ito bilang testing of God. Ito'y kailangan kong daanan para lalong kuminang yung pagiging mananampalataya ko. So yung apoy dito ay testingan kung ikaw ba ay isang purong ginto. Kung ikaw ba ay makakatagal sa apoy na ito, o kung ikaw ba ay magsha-shine as gold. I shall come forth as gold. I am praying na sana lahat tayo ay maging gold sa kanyang harapan. Kaya ang pagiging self-righteous ng Diyos, hindi rin natin pwedeng questionin. Bakit? He can do everything, and whatever He does is righteous in His sight. Hindi lang pagiging self-righteous ng ating Panginoon, kundi yung pagiging Savior din ng ating Panginoon. In Book of Job, ito ay sabi nga, oldest book in the Bible. Somewhere in the middle of Genesis, Book of Job ay naandun. Parang Genesis, tapos Job, tapos Genesis ulit. Parang ganon. Pero ito'y ibinigay, wala pang kautosan. So, sa madaling sabi, yung Book of Job dito, wala pang mga written output, written handouts, mga law. Wala pang kautosan na ibinibigay. So, yung paano nasabi ni Job na yung salita ng Panginoon ay kanya na-treasure, yan ba ay kanyang binabasa? I believe na itong Book of Job, tingnan nyo, may tagpo na ang Panginoon ay nagpakita whirling wind, sumagot ang Panginoon. Verbal communication, ito, between man and God. Kaya nga, in Job chapter 23, verse 12, I have esteemed the word of His mouth more than my necessary food. Kasi nakita din niya sa salita ng Panginoon, ang Panginoong Jesus. So, lumang tipan pa lamang, nandun na ang Panginoong Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Panginoong Jesus ay nag-occur lamang sa New Testament. Nag-rise lamang ng New Testament. Hindi. Old Testament pa lamang, Genesis pa lamang, from eternity past, andun na ang Panginoong Jesus. Tingnan nyo. Next verse. Job 19:25-27. For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Ipinapakita dyan ni Job, yung Redeemer natin, ang Panginoong Jesus. Isang araw ay darating, at Job is looking forward to the coming of Christ, while we are looking backward to the cross. Kasi AD 2024 na tayo. Binabalik tanaw na lamang natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Pero noong sa panahon ni Job, looking forward siya na darating ang Panginoong Hesus sang araw para tubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya napakapalad natin Hindi na tayo titingin na hinaharap. Ang tinitingnan na lamang natin, His coming. So, dalawang aspect natin titingnan.
looking backward to the cross and looking forward to His coming. So itong Old Testament, looking forward lamang. Looking forward. Wala silang titingnan pabalik. Kasi ang Redeemer ay paparating pa lang. Though He existing from eternity past. Tingnan natin yung Genesis chapter 3 verse 15. Bakit niya nagawang i-treasure yun? Kasi ito yung very first prophecy in the Bible. I will put enmity between thee and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito yung tinutukoy na crucifixion na gagawin sa Panginoong Hesus. So yung Redeemer na tinutukoy ni Job, ay alam niya, dahil sinabi ng Panginoon, dalawa pa lang ang tao dyan, Adam and Eve. Alam ni Job na ito'y salita ng Panginoon, bakit hindi ko ito panghahawakan? So alam ni Job na isang araw, siya ay tutubusin ng Panginoon, yung kanyang katawang naaagnas, ay isang araw, i-resurrect ng Panginoon, at makikita niya ang Panginoon ng face-to-face. Job is longing in Jesus Christ na makita niya ng face-to-face. Hindi ko alam kung kayo naglolong rin o nag-enjoy na kayo dito sa lupa. Kung ang sino man, ako kasi kung ang sino man taong naglolong na makita ang Panginoong Jesus ng face-to-face, hindi siya totoong mag-enjoy dito sa lupa. Hindi siya makakaramdam ng satisfaction dito sa kanya kung anong meron siya. Handa siyang iwan, o handa siyang i-ignore, i-forsake for the sake of Christ. Yun yung mga taong longing in Christ. Ngayon, kung ang tao ay enjoy na dito sa lupa, malaking problema na yan. Natatabunan na ang ating isip ng mga bagay na para makita natin yung glorious appearance of Jesus Christ. Huwag sanang matakpan yung ating pag-iisip na ng ganong bagay. The Savior God, that is Jesus Christ. So nakita na yan, sinabi na ng Book of Job, at si Job ay pinangahawakan yan hanggang ngayon. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesus. And last but not the least, the Sovereign God. In Job chapter 23, verse 8 to 12, isinabi diyan, alam naman natin yan. Next verse. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he shall try me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined. Neither have I gone back from the commandments of his lips. I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Next verse po. Madaming talata nagpapakilala na ang Panginoong Diyos ay soberano eh. At kinilala yan ni Job. In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Ang ating Diyos, ang ating buhay ay nasa palad ng ating Panginoong Diyos. Anytime, imagine nyo itong buhay nyo. Paano kung ang Diyos ay nainis sa iyo? Mali ba ang Diyos na pisakin ng iyong buhay? Hindi. Wala tayong magagawa. Pag ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Psalms 115 verse 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Next verse. Isaiah 46 verse 9 to 10. Yan, Job 1:8 muna. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, That Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side, that has blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land? Sa madaling sabi, inalaw ng Diyos na si Satan ay guluhin ang buhay ni Job. May makakapagreklamo ba si Job doon?
ay pinermit ng Panginoon na si Satan ay gamitin para guluhin ang buhay niya. Tingnan nyo, masunurin si Satanas eh. Isang command lamang yan, go. Masunurin. Pero tayo mga baptist, twice or thrice bago sumunod. Daig pa tayo sa Satanas eh. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, yung permissive will ng Panginoon. Kung alam niyang ikakapahamak yan ng kanyang anak, bakit niya inalaw? Ayan ay nasa pagiging soberano ng Panginoon. Malibang ialaw ng Panginoong Diyos yun sa kanyang anak. Maliban na tagtagan ka ng trabaho ng ating Panginoong Diyos. Maliban na ikaw ay mawala ng ari-arian, mamatayan ng anak, mamatayan ng kamag-anak, nang hindi mo inaasahan. Nasa kalooban ka naman ng Panginoong Diyos eh. Eh bakit ganito nga ang nangyayari sa akin? Eh bakit ako'y nagsasuffer? Sabi ni Job. Mali ba ang Diyos doon? Hindi. Wala tayong magagawa kapag ang Diyos na ang nag-decree. In Isaiah 46 verse 9 and 10, remember the former things of old, for I am God, there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Notice the word, I will do all my pleasure. Sa Tagalog, gagawin ko ang aking buong ibig. Sa ibang Tagalog, gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Paano kung natuwa ang Diyos na maputo lang iyong kamay? Paano kung natuwa ang Diyos na mamatayan ka ng yung pinakaisa mong anak? May magagawa tayo? Ito ang problema eh. Kaya nga, the purpose of man, na nakita ni Job, we have to understand, or we have to study his being bilang sovereign. Kasi isa nga sa pinakamahirap tanggapin na aral ay yung pagiging soberano ng Diyos. Napakahirap niyang tanggapin. Maging ako, bagaman life verse ko yan, pero pag ako ay nasa isang tagpo na hindi ko maintindihan, naki-question ko ang Diyos. Bakit ganito, Panginoon? Di ka ang hirap tanggapin? Paano kung ikay hindi nakagraduate? Paano kung ikay bumagsak? Ang iyong buhay nagkandalat-tsalat na. Magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? So, kailangan mong i-build ang iyong sarili sa doktrina ng Biblia. Kailangan mong palakasin ang iyong mindset sa salita ng Panginoon. Hindi ka tatagal sa lakad ng mga Kristiyano, sa lakbayang Kristiyano, dito sa mundong ito, kung hindi ka malalim sa salita ng Panginoon. Hindi mo siya makikilala, hindi mo ma-acknowledge, hindi mo matatanggap na ang Panginoon ay ganyan pala, magagalit ka lamang sa Kanya kapag pinaranasan ka niya ng hindi maganda sa iyong buhay. Ayan ang malaking problema. Kapag mababaw tayong mag-isip. Magpakalalim na tayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. 2024 na, wag na tayong mga bobo. Sabi nga 2023 na, bobo ka pa rin. Napanood ko yun eh. Masakit yun. Pero yun ay tunay. Kung tayo manatiling ganito na lamang ating kaalaman, paano kung dumating bigla ang Panginoon, iwan ka pala? Eh di hindi mo alam. Anong tawag doon? Kaya umattend kayo ng hapon. Ako nga enjoy ng hapon eh. Kaya nga lagi nasa una kahit wala akong katabi. Kasi ako'y may matututunan. Kasi yung karunungan ko naman niya, isang araw, isasama kayo sa langit. Lugi kayo kung kayo hindi nag-iigi dito sa lupa. Kayo'y amin ng pinapaalahanan at hindi nagsasawa ang ating pastorin na umatid ka ng hapon. Ang hapon kasi, nagbibuild yan sa atin, paano natin haharapin yung mga nasa harapan natin, soldiers of God tayo eh, anak ka ng Diyos. Hindi ka taga dito, ikaw ay taga langit. Pilgrims lamang tayo dito. Paano mo haharapin yung mga bagay na yan kung mababaw ka sa doktrina? Ay sa hapon, karne ang ating inunguya eh. Paano manatiling bata? Ay ang tandang-tanda na natin ditong mananampalataya, pero nag-aaral pala, nasa stage ka pa lamang na milk ang iyong kinakain. Mahirap yun. Mag-grow na tayo. Let us grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Kasi isang araw yung doctrine na tinuturo sa atin, ayan din yung magiging hugot natin
o yung panggagalingan ng ating hugot, bakit ako magpapatuloy? Bakit ako maninindigan? Si Job, matindi ang kanyang pinanghahawakan sa salita ng Panginoon eh. Wala na siyang makain, pero mas pinahalagahan niya yung salita ng Panginoon. I have esteemed His word more than my necessary food. Kaya mga kapatid, may verse pa ga? In Isaiah 46:9-10, yan yung dumurog sa akin. Lagi nga na ulit sa inyo, ang dami kong tanong sa Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, pero mas madami noon. Hindi ko pa kasi nauunawaan yan. Ang dami kong tanong sa Panginoon, hanggang sa ako'y nagbabasa ng Bible, nasa book of Isaiah ko, English, Tagalog ang binabasa, isang Tagalog, isang English, isang English, pag di ko maintindihan. Nabasa ko yung talatang yan, tumahimik na lang ako. Wala pala akong magandang naidudulot kapag ako'y nagtanong lang nagtanong sa akin Panginoon. Parang ako ay ang ini-imagine ko, ako ay isang rebelding anak na umimik ng umimik, nagreklamo sa Panginoon. Kasi hindi ko nauunawaan ang pagiging soberano ng Panginoon. Lagi niyo tatandaan, ikaw ay mananampalataya dito, pag-aralan ninyo na ang Diyos ay soberano. Para pag dumating ang tagpo sa inyong buhay, na kayo naman ang itetesting ng Diyos, makakatagal kayo. At masasabi ninyo, confidently, I shall come forth as gold. Sana tayo mga ginto isang araw. Tayo manalangin.